Leading pa rin si Grandmaster Wasiso kahit 4 na sunod na tabla ang nangyari sa kanya dito po sa ginaganap na Sinquefield Cup 2026. Pagkatapos na pong manalo kay Panporis, manalo kay Caruana, natabla siya kay Lebon, Pragnanana, MBL at Anish Giri. Ngayon round number 8 na. Solo lead pa rin siya. Ang kalaban niya naman si Sam Sebian na kung saan si Wesley So ay itim. Ano po ang nangyari dito? Grabe yung opening preparation. Tingnan po natin. Nag-D4 po si Sam Sebian na sinagot ni Wesley ng D5. C4 and then E6. Yan talaga yung laging ginagawa ni Wesley. Yung decline lang na kung saan napupunta sa taras later on nagsi-C5. Ang ginawa po ng kalaban ni Wesley, nag-knight lang po sa may C3. Na sinagot ni Wesley ng medyo kakaiba pero eto talaga yung sumisikat ngayon, yung bishop to E7. Gusto ko lang pong ipaliwanag. Ang weird kasi ng development ng bishop kasi sabi nila, coach, di ba develop knight before bishop? Di ba dapat ito muna? Bakit bishop to E7? Ang bishop to E7 po, prevent niya yung isang popular na linya na bishop to G5. Bakit? Paano po na-prevent yan? Ibalik po natin ng konti. Pag ikaw kasi nag-knight to F6, ang mangyayari po dyan, kakapturin po ito, magpo-pontex ka, bishop to G5, and then magbi-bishop to E7. Okay? Prevent po yan. In what way? Balik po tayo no sa nangyari po. Kasi pag nag-bishop to E7 ka muna, hindi po pwedeng mag-bishop to G5. Napipilitan yan, mag-knight to F3 muna. No? Pagka knight to F3, saka ka magna-knight to F6. Ngayon, ang tanong, coach, niloloko mo ata kami, ganun pa rin, makakapag-bishop to G5 pa rin. Yes, makakapag-bishop to G5 pa rin, pero malaki ang pinagkaiba. Ibabalik ulit doon. Pagpasensya na, medyo magulo, pabalik-balik tayo. Ito po kasi yung pinaka-main line. Okay? Knight to C3, tira ka dito. Ngayon, since inagahan mo yan, may capture shot, takes, hindi niya kailangan mag-knight to F3 tempo eh. Kailangan niya kaagad to. Makakalabas agad. So, pagkalabas, bishop to E7. Ngayon, since yung knight nandito pa, ito po malaking pinagkaiba. Ito yung main line na iniwasan nila. May E3 po yan. Pag nag-castling ka, magbi-bishop to D3. Pag nag-C6 ka, ito ang takbo niya. Knight lang po sa may E2. Yan yung iniiwasan. Dahil yung knight sa E2, maganda yung square kesa sa F3. Dahil later on, ang pinakatema niyan, magka-castling, mag-E-F3, mag-E4. Ganon. Queen C2. Ganon po ang magiging tutok niyan. Rook D1. Since inuna po ni Wesley, balik tayo, yung bishop to E7, naiwasan niya na po yun. O, di ba? Dahil napilitan mag-knight F3, hindi kasi makapag-E3, hindi makapaglabas agad. Nag-knight F3 at pwede na. Kung gusto pa rin gawin ni Sebian yan, okay lang. Pero sa pagkakataong ito, ang best move na dyan, hindi na po bishop G5, kundi bishop to F4 na ginawa ni Sebian. At pag bishop to F4, magkakastling lang ang item na sinagot ng E3. At pagka E3, Wasiso sini5 na. Yan po talaga linya po ito. Ang tawag po dito ay Queen's Gambit Decline, 3 Knights, Harwich Attack. Halos equal lang po ito at ang kadalasang ginagawa po dyan kinakapture po talaga eh. At pagka takes, ginagawa, binabawi of course. Ngayon, magtataka kayo, coach, di ba pag kinain isolated, okay lang po yan. Linya po talaga yan. Kasi yung isolated na yan, hindi magiging isolated throughout the game dahil pagka knight to C6, pwedeng E4. Okay? So, ang ginawa po dito, nag-A3. Pagka A3, nag-knight A6 pa rin si Wesley na sinagot ng queen to C2 lang na tinirahan ni Wesley ng queen to A5. Bakit po nag-queen to A5? Yung queen to C2 kasi nakending. Magtataka kayo, coach, pa tayo niya mag-develop po na mag-castling. Pag gumalaw kasi to, kakainan ka. Matetempo ka, gagalaw ka naman. So, inuna po yung reyna dito kasi ang plano niya, magro-rook to D1. Dahil nandito yung reyna mo nakapin. Kaya umalis, umiwas sa pin. Pagka queen to A5, nag-rook to D1 pa rin. Na sinagot ni Wesley ng simple lang, oh. 8-6 lang, umayos na. Number 1 engine move. Kasi po, tingnan niyo yung oras si Wesley.
ang bilis niyang tumira. Ito naman pong kalaban, medyo natagalan na pagkatira po ni Wesley ng 8-6, no? Ang ginawa po niyan, nag-night lang sa dito, tagal pinag-isipan, 10 minuto. Kung titingnan niyo po yung oras, Wesley so yung kalamangan niya mahigit 20 minuto na, no? Ganun po kabilis si Wesley, yung kalaban niya medyo nangapa na. Ngayon, ano ba evaluation ng engine dito? Is slightly better pa sa white, close to equal. Kaso kahit close to equal yan, pag hindi mo ganun kakabisado, medyo mahirapan ka. Ito lang si Wesley, alam na alam yung gagawin. Kasi tinira niya po yung second engine move. Pero ang weird, T4 lang. Pusang gala, no? Ang number 1 engine move, ibalik ko lang po, bumalik daw po yung queen. Bakit po? Ano bang tema ng knight to d2? Ang tema ng knight to d2, tatalon dito, atakado yung reyna at yung bishop. Magkakaroon ng pero bishop. Pero ito pong si Wesley, ang lakas ng loob, dinipor lang. Ang gustong mangyari dito ni Wesley so, pag kinapture mo, kakapture lang ako sa knight, may pressure pa doon. Actually, winning na eh. Pag ganun ang nangyari. Example, kinapture mo, knight takes, o saan pupunta? Atras ka doon, tirahan ka lang ng e5. Tapos titirahan ka ng bishop to f5. Aray ko po, iyak-iyak. Balik po tayo doon. Hindi ginawa ni Sam yun. Of course, nakita ni Sam yan. At ang nakita ni Sam dyan, napakagandang knight to b3 tira. Halatado naman, di ba yan yung plano kanina pa. So, inaatake kasi yung reyna, tatakbo dito. Ngayon, nung tinitingnan ko, tagilid ata si Wesley dito ah. Kasi forsado queen to b6 eh. Yan lang yung square na madidepensahan to. Kaso pagka queen to b6, may tira dito ang white na hindi tinira ni Sabian. Ito po yung knight to a4 na nagtaka ko bakit hindi tinira kasi hataw dito, lamang ka ng pyesa boy, di ba? Lalamang ng pyesa, abay hindi pala totoo yun kasi may nakahanda si Wesley dyan na tiradang bishop to b4. Ayan, hindi po nangyari yung knight to a4 ah. Pakita ko lang bakit hindi ginawa yan kasi pagka-check, pag kinapture mo, kakainit. Ngayon, bagsak din to. Eh coach, pwede pang mag-knight to dito yan ha, depensado. Pagka knight to dito, eto ang lalim mo, mag-i-e5 lang. Walang mapuntahan kundi isang square lang. Tapos eto matindi, queen to a5 lang. Lahat number 1 engine move na kung saan sabi ng engine equal. One piece down si Wesley pero equal. Ano bang tema niya? Eto po, knight to b4. Magna-knight to b4 ka, tingnan nga natin, may dating ba talaga knight to b4? Oh, mag-queen to b3 lang. Magbi-bishop to f5, pusang gala. Ito lang yung sundot na gagawin, no? Hindi ka makakasling. At goods daw po yan sa black kahit papano. Grabe lalim. Ibalik po natin ha. Yun yung kanyang prep. Nakita ni Seb yan, yung tiradang bishop to b4. Kaya ang ginawa, kinapture niya. Yun naman po yung number 1 engine move. Siyempre, binawi po yan. And then, tumira lang ng b4. Pagkatira ng b4, umatras lang sa may e7. Sabi ko, talaga na nga naman, no? Nagpakain ng pawn si Wesley. Siyempre, kinain. 1 pawn up. Sabi ko, tagilid ata. Pero ang bilis tumira ni Wesley, 1 hour and 34 minutes siya. Si Sam, 1 oras na lang. So, 34 minutes na yung kalamangan. Abay, sabi ko, linya to. Kasi ang ginawa niya dito, yung number 1 engine move nga, which is A5 lang. Naku naman. Ang tanong, linya pa rin ba yan? Linya pa rin. Nangyari na pala before. Main line niya ng Harwich, meron na pong 4 na larong natala. At pagkatira po ng A5, ang kadalasang ginagawa, C5 talaga. Kasi may pressure na binibigay. Pag kinapture mo, babagsak yun, di ba? Tapos babagsak din to. Kaya ang ginagawa talaga C5. Ang tindi ng C5, libre yung B4, pero pag kinapture mo, may bishop to D6. Na kung saan novelty na. First time na gamit sa torneo, ang tanong dito, medyo magulo na kasi, dali yung tore Pagka queen to d8, ang ginawa ni Sebian, kinapture niya yung pawn. Ibalik ko lang, coach, bakit hindi bishop yung tinix? Kasi may capture sa kabayo. Ngayon, hanging ito, aatras ka pa. Pagka takes dito, hindi ka pa nakakasling, yung pass pawn na to mabigat. Masakit sa banks kasi madidepensa niya dito ng todo. Tapos gaganito yung reyna. Tapos mamaya pwedeng ganun. Pwede nga din pressure rin to. Dito ka na lang. Yung bishop dito walang ginagawa. Magkakaroon talaga ng pass pawn.
Kaya hindi po yan ginawa ni Sebian. Balik tayo doon. Nakita ni Sebian yung best move. Pawn takes pawn lang na sinagot ni Wesley ng knight takes to b4, hataw yung reyna at ginawa niyan queen to d2 na sinagot ng rook to e8. Ngayon, eto simple yung nangyari. Ang gusto kong malaman, ganire. Balik po tayo dito. Coach, hangin yung tore. Yes, hangin yung reyna. Paano kung umiwas siya sa square tulad nito, atakado pa yung kabayo? Ang gagawin pala niyan, mag-queen lang sa may a5. Pusang gala ko si libre na yan Lokohan na ba yan? Hindi. Knight b to d5 pressure. Oh, yung bishop mo hindi na nga kinain De itakas natin. Pag tinakas mo may knight takes, tapos may discovery. Ganun mangyayari. Pag dumipensa ka naman dito, paano natin didepensahan? Ganito. Saka lang magna-knight to e4. Grabe pinapatakas lang. Tumakas ka kasi once na makapture po ito, wala yung king mo nasa gitna alanganin ka, quality up ka, pero yung king mo nangingisay sa gitna. Grabe ka winning. Balik tayo doon. So, ang gulo ng laban, kaya po nag-queen na lang po sa may c2 para saktong walang mga idea na pinagano kasi nakadepensa na yung reyna. Okay? So, ang ginawa, nag-rook to e8. Umiwas. Pagkaiwas, nag-bishop to c4, develop. Dito, sa unang pagkakataon, Wesleyson nag-isip na. At ang tinira niya, number 1 engine move. Siguro hanggang doon lang yung kanyang opening prep. Nag-knight na po sa may d5 na kung saan, nag-isip siya ng 4 na minuto. Tumira po yan ng bishop to e5. Pagka bishop to e5, bakit po nag-bishop to e5 by the way? Kailangan niya po yun kasi kakainin to, tapos magna-knight to e5, hataw po sa bishop sa reyna. Kaya umiwas. Pagka bishop to e5, tumira si Wesley ng knight takes to c3. Sinagot po yan ng queen takes c3 at nag-isip na naman si Wesley at ang tinira niya, queen to a5. Ngayon, sabi ng engine, eto very equal. Pero ibabalik ko lang, may linya daw dito, equal din naman. Pero maiiwasan mo yung palit ng reyna, kaso opposite bishop, knight to d5. Ayan Kasi pag ginanyan mo, pwede pong capture tapos pagka takes, ayan, opposite bishop, mauwi din sa tabla. So, mas pinili ni Wesley yung queen to a5. Balik po tayo doon sa nangyari. Nag-queen to a5 siya, na kinapture takes, and then kinapture yung kanyang kabayo, takes, na kung saan, equal din. Pero hindi opposite bishop. Ngayon, hindi ko alam kung sinong lamang or mas madaling laruin. Kasi pareho sila may weakness. Weakness po ito, weakness to. So, ang ginawa po ni Sebian, number 1 engine move, king lang. Galing din ng Sebian So, nag-bishop d7 si Wesley. Tumira po ng rook a1 na kung saan dinipensahan at nagkapalit, lumapit yung king, nag-bishop doon, hinahataw yung pawn na hindi dinipensahan. Bakit? Pag tinix mo, may ganito, mapipin. Nag-king to f8 na, kaya napilitan ng dumipensa. Pagka-depensa, king to e7, inactivate lang yung pyesa. Yung idea po na itulak, hindi maaari kasi may capture. Mapipin at hindi maganda yon. Kaya ang ginawa po is nag-king move. Pagka-king move, chumek. Pagka ganun, umatras. Ayan. Pagka atras, walang magawa si Sebian, hindi pa rin po maganda basta-basta yung tulak siguro Capture kasi. Pwede siguro. Kaya lang hindi maganda Pag tinulak kasi, hindi, bishop to a4. Pusang gala, hindi nga pwede. So, hindi may tulak, kaya umangat. Magbi-bishop to a4 Chumek, gumanon, bumalik, at nagpabalik-balik yung dalawa. Nauwi ang laro sa tabla. Grabe. Ayan na naman sila. Boy tabla si Wesley. Nakita nyo naman yung linyang pinili ni Wesley Grabe yung tiradang pinili niya. Hindi na nga maganda yung banda dito, yung queen to a5. Hindi na nga maganda yung queen to a5 niya Puntahan natin. Ito, kasi pagka queen to a5, ayan dito, yung h3, ayan, lumamang daw ang white. Pero second best lang yan Hindi niya tinira yung mga best move para gumulo. Pero grabe ayan, kita pa rin ni Sebian lahat. Grabe, nakita pa rin ni Sebian lahat. At ang accuracy nga po, ito. 99.1 accuracy ni Wesley. Pero si Sebian, obvious naman, hindi home prep to. Kinapa niya lang 98.8. Ang taas pa rin. Pag ganyan kataas talaga ang accuracy, kahit medyo magulo na yung laban, ang ending, nauuwi sa tabla. Ngayon, marami ang magsasabi na naman, wag mo nang depensahan si Wesley. Tabla talaga, tabla
Hindi niyo lang ako maintindihan kasi kayo di kayo professional chess player. Imagine niyo to kung kayo si Wesley, nag-aaral kayo ng opening na sobrang dami, na sobrang dami. At hindi mo alam, ma-predict kung ano titira ng kalaban mo. Pero nag-aaral ka lang ng opening at naalala mo lahat, kahit na magulo. Ano masasabi mo sa sarili mo? Tindi nun. Subukan nyo mag-aral kahit 3 variation lang ng isang opening. Tapos, ipakita nyo sa akin kung mapapakita nyo ng buo. Ang hirap. Bakit? Ginawa ko yan sa TikTok kagabi. Nagturo ako ng malalimang linya. Sabi ko, ganito kami mag-aral ng opening. Pinakita ko yung lahat ng inaral kong opening. Sa isang linya lang, sa E4, E5 na C3, D5. Ilang variation pa lang yun. Sabi nila, grabe, ang dami, ang gulo. Hindi ko na maalala lahat yan. Lahat sila ganun. Ay, naalala niya pa. Hindi, ang hirap, coach. Ganyan pala kahirap. Ganyan kahirap. Hindi ganun kadali mag-aral ng opening. Ang dami mong titingnan na linya. Lahat. Tapos naaalala mo dapat during the game. At ang matindi pa, karamihan dyan, hindi naman talaga home prep agad na ginawa nila specifically for that player. Naalala lang nila yan, inaral nila yan long time ago at ngayon lang na-apply. Kasi pag nag-aral ka ng opening, yung chance na mangyari yun, ang baba po, ang baba ng percentage na mangyari yun. At pag nangyari yun, dapat natatandaan mo pa. Like for example, marami po akong laro na inaral ko noon pa na hindi nangyari at after 6 months, 1 year, saka lang nangyayari. Kaya nga, pag naglalaro po ako, nakikita nyo yung mga live streaming ko. Naalala ko, naaral ko to dati. So, matagal ko nang naaral yun, pero inaalala ko kasi baka makakalimutan ko. Sila Wesley, naalala pa rin nila kahit magulo. Matindi sila no? Anyway, yun po ang nangyari. Ito ang hindi magandang nangyari sa round number 8. Tingnan po natin. Kasi Wesley So natabla pero ito ang nangyari. Si Pragnananda tinalo si MBL. Mabilis lang po natin silipin Second place kasi si Prag at si MBL. Grabe Aba, ang weird ng naging approach dito ni ni MBL. C3 agad Tinalo ni Prag si MBL dito. Grabe, nagpakailan ng pan. H3 lang Aba, brilliant sacrifice si MBL. Paano siya natalo? Hindi naman kasi porque brilliant sacrifice tama. Winning. Hindi, brilliant. Nagkamali lang siya. Pagka King G7, ang tamang tira, Queen to F3 na. Ang hindi ko maintindihan bakit inallow niya. Queen to F3, lamang daw Ewan ko, obvious naman yung Queen to F3 with the intention na hindi makagalaw to. Ang tinira niya po kasi nag-pawn-takes, ayun nakagalaw. So nawala yung kalamangan, Ayan, nawala yung kalamangan na atake spin. At dahil dito nakarecover na winning na daw dito si Prag Winning na daw to. Ayun nag-resign na nga lang Nag-resign. Kasi alam niyo po anong kasunod? Kakainin to dito, yari. Nag-resign na lang. Okay sana yung sacrifice ni MBL doon. Mali lang yung hindi siya nag-win to F3. Nakagalaw yung Reyna Anyway, dahil sa panalo na yan ni Pragnananda, ito ang standing after round number 8. Isang round na lang ang nalalabi. Leading pa rin si Wesley pero may katay na siya si Pragnananda. Tapos Vincent K. Mercindarov pumapangalawa. Ito ang matindi. Yan na lang po yung may mga habol Ito yung matindi Tingnan po ninyong mabuti. Last round pairing. Kalaban ni Prag si Anish Giri. Magpipilit yan si Prag. Pero kalaban ni Wesley si Sindarov na magpipilit yan si Sindarov sigurado. Bakit? Kasi Sindarov kailangan niyang manalo para mag-tie for first siya. Bakit? Si Pragnananda kasi kung matabla tapos manalo si Sindarov, abay magta-tie for first sila. Ngayon si Pragnananda, ito mangyayari. Pag natalo si Pragnananda at natabla si Wesley So, champion si Wesley So. Ganun ang mangyayari. So, interesting ito. Ang kagandahan, puti si Wesley. Kaso, puti din si Prag. So, napakaganda ng magiging laban sa last round. Very interesting. Ano kayong mangyayari? Pag parehong natabla si Prag, saka si Wesley, di tie for sila, maglalaban pa sila, playoff. So, tingnan natin kung anong mangyayari. Gusto ko mag-live kaso may turo ako. Ng alas 9 ng umaga Pag nag-live kasi tayo dyan, uumagahin tayo sigurado
exciting yun, no? Anyway, maraming salamat po sa inyong suporta. Don't forget to like and share, follow and subscribe. Of course, supportahan nyo din po yung ating Biyaron Chess Coach application sa Google Play Store. I-search nyo lang Biyaron Chess Coach at malapit na po lumabas sa iOS o Apple Store. Muli ito po yung Coach FIDE Master Daniel Causo. Hanggang sa muling pagkikita. God bless, guys. Bye-bye. Thank you ulit sa support. That little mouse, 'cause I'm an albatross.